Naisip mo na ba kung bakit may mga tao na parang madaling makaakit ng pera, habang ang iba ay hirap na makabayad ng kanilang mga bills sa katapusan ng buwan, kahit na nagsusumikap sila araw-araw? Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na baka magpabagabag sa iyo, hindi ang pagsusumikap ang nagpapakita ng pera. Sa katunayan, kung wala ito na ipapakita ko sa iyo ngayon, hindi ka talaga magkakaroon ng tunay na pera. Alam ko ang sinasabi ko. Naranasan ko ito. Naging ganap akong broke, nalulugi, at naliligaw. At nang matutunan ko ito, saka lang nagbago ang lahat. Ang pera ay nasa paligid lang. Sobra-sobra ang umiikot na pera sa buong mundo. Ngunit ang totoong tanong ay, bakit parang dumadaloy ito ng madali para sa ibang tao, habang ang iba ay patuloy na nabubuhay sa kakulangan, hindi alintana ang kanilang mga pagsisikap? Ang sagot ay nasa frequency. May partikular na frequency ang pera. Gaya ng liwanag, tunog at maging ang iyong katawan. At karamihan sa mga tao, nang hindi nila namamalayan, ay nabubuhay na wala sa tamang frequency. Sinusubukan nilang pilitin ang pera na dumating sa kanila sa pamamagitan ng matinding trabaho, dagdag na oras, at mas maraming pagsisikap, ngunit patuloy pa ring nagpapalabas ng mga vibration ng kakulangan, takot, duda, at pagkakasala. At ang universo, na tumutugon sa vibration, hindi sa pagsisikap, ay ibabalik lang sa kanila ang mas marami pang bagay na kanilang ipinapadala. Ganoon ang naranasan ko. Sa loob ng maraming taon, ako ang uri ng tao na ginagawa ang lahat, ngunit hirap na hirap pa rin makabayad ng bills. Kumikita ako ng $4,000 bawat taon at may utang na $6,000. Hindi ko alam ang gagawin ko, hindi ko makita ang daan palabas. Hanggang sa ipinakita sa akin ng isang tao ang isang ideya na sa una ay parang katawa-tawa, baguhin ang aking frequency. Noong mga panahong iyon, hindi ko pa naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit sinabi niya sa akin, kung babaguhin mo ang iyong paraan ng pag-iisip, babaguhin mo ang iyong vibration. At kung babaguhin mo ang iyong vibration, babaguhin mo ang iyong realidad. Simula noon, nagsimula akong gumawa ng isang bagay na hindi ko pa nagagawa dati. Sumulat ako ng layunin sa isang card. $25,000. Wala akong ideya kung paano ko makakamtan ito. Wala akong kilala na may ganun. Ngunit nagawa ko. At nagsimula akong basahin ang card na yon araw-araw. Wala akong plano, ngunit nagsimula akong mag-visualize na parang akin na ito. At ang maliit na gawaing ito araw-araw ay nagsimulang magbago ng lahat. Mas naging bukas ako sa mga oportunidad. Nagsimula akong makinig sa mga bagay na dati ay hindi ko pinapansin. Doon ko narinig ang isang tao na nagsasalita tungkol sa paglilinis ng mga opisina. At naisip ko, ito na. Hindi ito glamour, hindi ito status, ngunit ito ay isang pintuan. At ang mga pinto ay nagbubukas ng mga daan. Kumuha ako ng ilang kontrata, bumili ng mga gamit na panglinis na gamit ang pera na pinahiram sa akin at nagsimula. Hindi nagtagal, kumikita ako ng $12,500 bawat buwan. Sa ilang panahon, namamahala na ako ng mga team sa iba't ibang lungsod at bansa. Mula sa $4,000 bawat taon, naging higit sa 1,000,000 na ako bawat taon. At nangyari ito sa dekada 60. Naganap ito dahil lumabas ako mula sa frequency ng kakulangan at pumasok sa frequency ng kasaganaan. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa mga posibilidad, hindi na sa mga utang. At ito ang punto na nagpapabago ng lahat. Kapag nakatutok ka sa problema, nakikisama ka rito. Kapag nakatutok ka sa solusyon, nakikibagay ka dito. Ang agham ay napatunayan na ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang ating mga iniisip ay naglalabas ng mga alon ng elektromagnetikong nababasa, at ang utak ay nire-reconfigure ang kanyang istruktura batay sa paulit-ulit na mga pattern ng pag-iisip. Kapag patuloy mong iniisip ang isang bagay, binabago mo ang iyong perception, iyong atensyon, at pati na rin ang iyong mga hindi namamalayang aksyon. Literal na nagsisimula kang makita ang mundo ng iba, dahil ang iyong utak ay nagsisimula ng i-filter ang mga oportunidad na dati ay hindi mo nakikita. Ngunit lahat ng ito ay nagsisimula sa isang pagpili, sa anong frequency ka ba mag-operate. Patuloy ka bang gigising araw-araw na nagtatanong kung paano mo babayaran ang mga bills? O magsisimula ka bang magtanong kung ano ang maaari mong gawin ngayon upang maparami ang iyong pinagkakakitaan? Maaari mong piliing manatili ang iyong mga isip sa mga bagay na wala ka, o maaari kang magsimula ng magtutok sa mga bagay na nais mo. Totoo ito. Makapangyarihan ito. At ito ay gumagana.
Hindi dahil ito ay mahika, kundi dahil ito ay pisika. Ang vibration ay umaakit ng kaparehong vibration. Kung gigising ka at sasabihin mo sa iyong sarili, hindi ito para sa akin, hindi mangyayari ito sa akin, hindi ako magaling sa pera, hulaan mo, pinoprograma mo ang iyong frequency para sa kakulangan, at ang universo ay kumpirmahin ito. Ngunit kung gigising ka at magpapasya, nang may buong convincing, ngayon, mas malapit na ako sa aking layunin. Ngayon, ako ay isang taong masagana. Ngayon, ako ay alin sa mga oportunidad, magbabago ang laro. At heto ang iminumungkahi ko, sa loob ng susunod na 30 araw, pumili ka ng isang tanging layunin sa pinansyal. Isulat ito sa isang card. Basahin araw-araw. Ngunit huwag lang basahin, ramdamin mo na parang totoo ito ngayon. Parang nabubuhay ka na sa layunin na yon. Baka hindi mo pa alam kung paano mangyayari ito. At hindi mo kailangan malaman. Hindi ang paano ang trabaho mo ngayon. Ang trabaho mo ay mag-alin sa resulta. Kapag pumasok ka sa frequency ng pera, darating ang mga ideya, ang mga tamang tao ay lilitaw, magbubukas ang mga daan. At bigla, ang mga bagay na dating mukhang imposible ay nagiging makatarungan. Lahat ng bagay ay magsisimulang gumalaw. Dahil ikaw ang gumalaw sa loob muna. At dito nagbabago ang lahat. Baka akala mo na ang mundo ay pumipigil sa iyong kasaganaan. Na ang mga buwis, ang gobyerno, ang merkado ng trabaho, ngunit ang katotohanan ay mas malalim at mas hindi nakikita. Ang pinakamalaking kaaway na iyong hinaharap, araw-araw, ay nasa loob mo. At ang pangalan nito ay paradigma. Kaunti ang nakakausap tungkol dito, at halos wala ang nakakaintindi ng totoong epekto nito. Ngunit ang paradigma ay, literal, ang sistema ng operasyon na nagkokontrol sa iyong buhay. Ito ang nasa likod ng lahat ng mga desisyon na ginagawa mo, kahit ang mga inaakala mong kusa. Ang paradigma ang nagtatakda kung gaano ka naniniwala na maaari mong kitain. Pinapalakas nito ang iyong mga gawi, ang iyong routine, ang iyong mga emosyon at pinakaimportante ang iyong pananaw sa kung anong kayang mong makamit. Pakinggan mong mabuti, ang paradigma ay hindi ang iyong nais. Ito ang iyong pinaniniwalaan ng hindi mo namamalayan. Nabuo ito noong ikaw ay bata pa. Nang sinabi sa iyo na ang pera ay hindi namumunga sa puno, na kailangan maghirap para magtagumpay, na hindi ito para sa mga katulad natin. At narinig mo ito ng paulit-ulit hanggang sa ito ay naging katotohanan sa loob mo. Isang tahimik na katotohanan, hindi nakikita, ngunit nagkokontrol sa iyo. Alam mo ba yung pakiramdam na parang ginagawa mo na ang lahat, ngunit parang may humihila pabalik? Yung paulit-ulit na siklo, kung saan magsisimula kang kumita ng mas malaki, ngunit bigla mong mawawala lahat, o hindi mo kayang lumampas sa isang tiyak na limitasyon. Iyan ang paradigma na kumikilos. Pinipigilan ka nitong manatili sa internal na thermostat ng iyong isipan. Hindi mahalaga kung gaano karami ang dumating mula sa labas, kung ang iyong thermostat ay nakaset para sa kakulangan, i-adjust nito ang lahat upang bumalik sa dating estado. At karamihan ng mga tao ay ganito ang buhay. Nagrereklamo na walang pagbabago, ngunit hindi tumitigil upang mapansin na ang kailangang magbago ay nasa loob. Ilang beses mo nang nakita ang isang tao na tumanggap ng pagtaas sa sahod, at hindi nagtagal ay mas malaki pa ang utang kaysa dati. O ang isang tao na nanalo ng premyo, namana, at hindi umabot ng isang taon ay nawala ang lahat. Hindi ito malas. Ito ay paradigma. Ako mismo ay dumaan diyan. Matapos kong magsimulang kumita ng malaking pera, patuloy akong kumilos na parang isang mahirap. Hindi ko alam kung paano pamahalaan ito. Gumastos ako sa mga laro, sa mga salo-salo. Inuulit ko lang ang pattern na pinapayagan ng aking paradigma. Ang pera ay bago, ngunit ang mentalidad ko ay luma. At kung hindi mo babaguhin ang paradigma, ang bago ay magiging luma muli. Maraming matatalinong tao ang nahihirapan dito. Mga doktor, inhinyero, mga executive, mayroon silang lahat ng teknikal na kaalaman sa mundo, ngunit nalulubog sa utang. Alam nila kung anong dapat gawin, ngunit hindi nila ito ginagawa. At alam mo kung bakit? Dahil ang paradigma ay mas malakas kaysa sa lohika. Hindi ito tumutugon sa kung anong alam mo, ito ay tumutugon sa kung anong pinaniniwalaan mo. Nakilala ko ang isang psychiatrist sa Los Angeles, ilang taon na ang nakalilipas. Isang lalaki na may kahanga-hangang resume, isang internasyonal na tagapagsalita. Ngunit siya ay laging nag-aalala sa usapin ng pera. Alam mo ba ang sinabi niya sa akin? Bob, alam ko kung anong dapat gawin pero parang may isang bagay sa loob ko na hindi nagpapaya.
At sinabi ko sa kanya, ang bagay na yon ay may pangalan. Ito ang iyong paradigma. Maaari mong taglayin ang lahat ng kaalaman sa mundo. Ngunit kung hindi mo babaguhin ang nakatago sa likod ng iyong mga otomatikong ugali, patuloy mong mararanasan ang parehong mga resulta. Ngayon, maintindihan mong mabuti ito, hindi madali ang baguhin ang paradigma. Ngunit possible ito. At ito ay nakakabago. Kailangan mong magsimulang magreprograma ng kung ano ang pumapasok sa iyong isipan. Kailangan mong magsimulang pumili ng may kamalayan kung ano ang iyong pinakikinggan, kung sino ang iyong kasama, kung ano ang iyong binabasa, at kung ano ang iyong iniisip. Kailangan mong ulitin ang bagong katotohanan hanggang ito ay magpalit sa luma. At heto ang isang mahalagang impormasyon, ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang utak ay nangangailangan ng hindi bababa sa 21 araw ng focus na pag-uulit upang magsimulang magbuo ng mga bagong neural pathways. Ibig sabihin nito, sa panahong ito, ang iyong bagong pag-isip ay magmumukhang kakaiba pa. Ngunit kung magpapatuloy ka, ito ay magiging natural. At doon mangyayari ang milagro. Dahil magsisimula kang kumilos ayon sa bagong paradigmang ito. Nang walang kahirap-hirap. Nang walang pagsabotaheng sarili. At tandaan, nakilala ko ang mga tao na hindi masyadong nag-aral, ngunit nagreprograma ng kanilang mga paniniwala at ngayon ay nabubuhay ng masagana. At kilala ko ang iba na may mga naka-framed na diploma, ngunit nananatiling limitado. Ang pagkakaiba ay nasa loob. Nasa kung ano ang kanilang pinaniniwalaan nang hindi nila namamalayan. Isipin mo sandali kung ano ang mangyayari kung babaguhin mo lamang ang isang bahagi ng iyong paradigma. Ang paggamit mo ng oras. Yun lang. Imbes na mag-aksaya ng mga oras sa araw-araw sa social media, gagamitin mo ang oras na yon para matuto, magplano, magbenta, mag-create. Alam mo ba kung anong epekto nito sa iyong kita? Sa iyong self-esteem? Sa iyong kita? Isang napakalaking pagbabago. At permanente. Ngayon, huminga ka ng malalim at itanong sa sarili, ano ang nasa loob ko na humahadlang sa aking pag-abot sa higit pang tagumpay? Ito ang tanong na nagbabago ng buhay. Dahil ang sagot ay naroroon. At ang susi upang mapalawak ang lahat ng ito ay nasa iyong paradigma. Ang lahat ng iyong nakakamtan o hindi nakakamtan ay nagsisimula sa imahe na mayroon ka ng iyong sarili. Ang self-image ay walang duda, ang sentro ng lahat ng pangmatagalang pagbabago. Kung nais mong tunay na kumita ng pera, hindi sapat na maghanap ka lang ng higit pang kaalaman, magpalit ng trabaho o magtayo ng negosyo. Kung patuloy mong tinitingnan ang iyong sarili bilang isang taong limitado, bilang isang taong hindi karapat-dapat o hindi kayang magtagumpay, ang mangyayari ay balang araw, babalik ka sa parehong punto kung saan iniisip mong nararapat ka. Otomatikong mangyayari yon. Hindi ito nakikita. At ito ay nakakawasak. Ang iyong isipan ay gumagana tulad ng isang termostato. Isipin mo ang isang air conditioner na nakaprogram para sa 18 degrees. Kung tataas ang temperatura, babalik ito at ibabalik ang temperatura sa standard na setting. Matapos kong magsimulang kumita ng malaking pera, patuloy akong kumilos na parang isang mahirap. Hindi ko alam kung paano pamahalaan ito. Gumastos ako sa mga laro, sa mga salo-salo. Inuulit ko lang ang pattern na pinapayagan ng aking paradigma. Ang pera ay bago, ngunit ang mentalidad ko ay luma. At kung hindi mo babaguhin ang paradigma, ang bago ay magiging luma muli. Maraming matatalinong tao ang nahihirapan dito. Mga doktor, inhinyero, mga executive, mayroon silang lahat ng teknikal na kaalaman sa mundo, ngunit nalulubog sa utang. Alam nila kung anong dapat gawin, ngunit hindi nila ito ginagawa. At alam mo kung bakit? Dahil ang paradigma ay mas malakas kaysa sa lohika. Hindi ito tumutugon sa kung anong alam mo, ito ay tumutugon sa kung anong pinaniniwalaan mo. Nakilala ko ang isang psychiatrist sa Los Angeles, ilang taon na ang nakalilipas. Isang lalaki na may kahanga-hangang resume, isang internasyonal na tagapagsalita. Ngunit siya ay laging nag-aalala sa usapin ng pera. Alam mo ba ang sinabi niya sa akin? Bob, alam ko kung anong dapat gawin pero parang may isang bagay sa loob ko na hindi nagpapaya. At sinabi ko sa kanya, ang bagay na yon ay may pangalan. Ito ang iyong paradigma. Maaari mong taglayin ang lahat ng kaalaman sa mundo. Ngunit kung hindi mo babaguhin ang nakatago sa likod ng iyong mga otomatikong ugali, patuloy mong mararanasan ang parehong mga resulta.
Ngayon, maintindihan mong mabuti ito, hindi madali ang baguhin ang paradigma. Ngunit possible ito. At ito ay nakakabago. Kailangan mong magsimulang magreprograma ng kung ano ang pumapasok sa iyong isipan. Kailangan mong magsimulang pumili ng may kamalayan kung ano ang iyong pinakikinggan, kung sino ang iyong kasama, kung ano ang iyong binabasa, at kung ano ang iyong iniisip. Kailangan mong ulitin ang bagong katotohanan hanggang ito ay magpalit sa luma. At heto ang isang mahalagang impormasyon, ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang utak ay nangangailangan ng hindi bababa sa 21 araw ng focus na pag-uulit upang magsimulang magbuo ng mga bagong neural pathways. Ibig sabihin nito, sa panahong ito, ang iyong bagong pag-iisip ay magmumukhang kakaiba pa. Ngunit kung magpapatuloy ka, ito ay magiging natural. At doon mangyayari ang milagro. Dahil magsisimula kang kumilos ayon sa bagong paradigmang ito. Nang walang kahirap-hirap. Nang walang pagsabotaheng sarili. At tandaan, nakilala ko ang mga tao na hindi masyadong nag-aral, ngunit nagreprograma ng kanilang mga paniniwala at ngayon ay nabubuhay ng masagana. At kilala ko ang iba na may mga naka-framed na diploma, ngunit nananatiling limitado. Ang pagkakaiba ay nasa loob. Nasa kung ano ang kanilang pinaniniwalaan nang hindi nila namamalayan. Isipin mo sandali kung ano ang mangyayari kung babaguhin mo lamang ang isang bahagi ng iyong paradigma. Ang paggamit mo ng oras. Yun lang. Imbes na mag-aksaya ng mga oras sa araw-araw sa social media, gagamitin mo ang oras na yon para matuto, magplano, magbenta, mag-create. Alam mo ba kung anong epekto nito sa iyong kita? Sa iyong self-esteem? Sa iyong kita? Isang napakalaking pagbabago. At permanente. Ngayon, huminga ka ng malalim at itanong sa sarili, ano ang nasa loob ko na humahadlang sa aking pag-abot sa higit pang tagumpay? Ito ang tanong na nagbabago ng buhay. Dahil ang sagot ay naroroon. At ang susi upang mapalawak ang lahat ng ito ay nasa iyong paradigma. Ang lahat ng iyong nakakamtan o hindi nakakamtan ay nagsisimula sa imahe na mayroon ka ng iyong sarili. Ang self-image ay walang duda, ang sentro ng lahat ng pangmatagalang pagbabago. Kung nais mong tunay na kumita ng pera, hindi sapat na maghanap ka lang ng higit pang kaalaman, magpalit ng trabaho o magtayo ng negosyo. Kung patuloy mong tinitingnan ang iyong sarili bilang isang taong limitado, bilang isang taong hindi karapat-dapat o hindi kayang magtagumpay, ang mangyayari ay balang araw, babalik ka sa parehong punto kung saan iniisip mong nararapat ka. Otomatikong mangyayari yon. Hindi ito nakikita. At ito ay nakakawasak. Ang iyong isipan ay gumagana tulad ng isang termostato. Isipin mo ang isang air conditioner na nakaprogram para sa 18 degrees. Kung tataas ang temperatura, babalik ito at ibabalik ang temperatura sa standard na setting. Paho kayo tinutukoy na ang inyong sarili. Bilang isang tao na maaaring magpatong ng mas mataas na halaga, mamuhay ng mas maginhawa, at makamit ang higit pa. O nakikita mo pa rin ang iyong sarili bilang maliit, hindi tiyak, at walang halaga. Dahil habang hindi mo binabago ito, wala talagang magbabago sa iyong paligid. Kung bibigyan kita ng isang gawain ngayon, ito ang magiging isa, maglaan ng oras upang mailarawan ang iyong sarili bilang taong nais mong maging. Isipin kung paano siya magdamit, kung paano siya maglakad, kung paano siya magsalita, at kung paano siya magdesisyon. At higit sa lahat, maramdaman kung ano ang pakiramdam ng mabuhay sa ilalim ng bagong pagkakakilanlang iyon. Gawin ito araw-araw kahit na pakiramdam mong kakaiba. Kahit na sinasabi ng iyong isipan na ito ay isang pantasya lamang. Magpatuloy. Dahil ito mismo ang kasanayan na magsisimulang magsulat muli ng iyong panloob na thermostat. At kapag ito ay nagbago, magbabago din ang iyong realidad. Hindi ikaw ang kung ano ang sinabi sa iyo ng mundo na ikaw. Ikaw ay ang kung ano ang iyong pinili na maging. Ang iyong sariling imahe ay ang hulmahan ng iyong realidad. At maaari mong muling idisenyo ang hulmahan na yon ngayon. Walang magbabago hanggang hindi mo magpasya. At kapag sinasabi ko magpasya, hindi ko ibig sabihin ang gusto, ang nanais, o kahit na ang mangarap. Ang ibig kong sabihin ay isang tunay, matibay, at konkretong desisyon. Ang uri ng desisyon na nag-aalis ng lahat ng iba pang mga posibilidad. Ang uri ng desisyon na hindi ka bibigyan ng pagkakataon upang bumalik. Dahil habang patuloy mong nilalaro ang pagbabago, iniisip ito, sinusubukan mananatili ka pa rin kung nasaan ka.
Nagsisimula ang pagbabago sa sandaling magdesisyon ka, buwang iyong sarili, na mangyayari ito, at hindi mahalaga kung gaano ito katagal. At narito ang isang bagay na halos walang nagsasabi, ang karamihan sa mga tao ay hindi nagdedesisyon. Tumutugon lamang sila. Naghihintay sila na mangyari ang isang bagay. Isang pagtaas, isang oportunidad, isang inspirasyon, isang push. At habang naghihintay, dumaan ang mga taon. Nauubos ang lakas. Ang oras ay nawawala. At ang mga pangarap ay wilting. Sinasabi nila na nais nilang baguhin ang buhay, ngunit patuloy pa rin silang ginagawa ang parehong mga bagay, iniisip ang parehong mga bagay, kasama ang parehong mga tao. At sa ilalim, sila ay nakulong, hindi dahil sa kakulangan ng pagkakataon, kundi dahil sa kakulangan ng desisyon. Naiisip ko pa rin ang araw na gumawa ako ng aking unang malaking desisyon. Ako ay naghirap, may utang, at wala ng direksyon. Ngunit nang sinabi ng lalaking iyon sa akin, kung pag-aralan mo ito at gagawin mo eksakto kung ano ang sasabihin ko, maaari mong makuha ang lahat ng gusto mo, hindi ako nag-atubili. Hindi ko lubos na naintindihan. Hindi ako ganap na naniniwala. Ngunit nagdesisyon ako. Sinabi ko sa aking sarili, gagawin ko ang eksaktong sinabi niya. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, talagang nag-commit ako sa isang bagay. At ang desisyong iyon ay nagbago ng takbo ng aking buhay. Ang karamihan sa mga tao ay nag-aatubili. At dito lahat ng bagay ay nahihirapan. Gusto nilang malaman ang lahat ng detalye bago mag-move. Nais nila ng seguridad bago kumilos. Ngunit hindi ganito ang takbo. Ang kalinawan ay dumarating pagkatapos ng desisyon. Ito ay tulad ng pagdaan sa isang tunnel. Makikita mo lamang ang liwanag sa kabilang dulo pagkatapos mong pumasok. At maraming tao ang namamatay sa pintuan ng tunnel, naghihintay na may magbukas ng ilaw bago pumasok. Naranasan mo na bang sabihin, kapag mayroon akong mas maraming oras, magsisimula na ako? O kapag mayroon na akong sapat na pera, mag-invest na ako? O siguro, ngayon ay hindi tamang panahon. Ang lahat ng ito ay ang isipan na sinusubukang protektahan ka. Ngunit ang ginagawa nito ay pinipigilan ka. At habang ginagawa ito, ang mga taon ay dumaan. Mayroong isang kawili-wiling pag-aaral mula sa Universidad ng Scranton sa Estados Unidos na nagpapakita na lamang 8% ng mga tao ang tumutupad sa kanilang mga New Year's resolution. 8% lamang. At alam mo ba kung bakit? Dahil hindi nila nagdesisyon. Sila ay sumubok lamang. At ang pagsubok ay walang lakas. Walang kalinawan. Walang vibration. Kapag nagdesisyon ka, ang buong universo ay tumutugon. Ang mga pinto na nakasara ay nagsimulang magbukas. Ang tamang mga tao ay lumilitaw. Ang mga resources ay lumilitaw. Ngunit magyayari lamang ito pagkatapos ng desisyon. Hindi bago iyon. At iyon ang dahilan kung bakit palagi kong sinasabi, nagsisimula ang lahat sa isipan. Dito mo pinipili. Dito mo idineklara, gagawin ko itong mangyari. At kapag ito ay nagmumula sa iyong kalooban, kapag ikaw ay tunay na nagpasya, may isang bagay na gumagalaw sa loob mo. May isang bagay na muling inaayos. At nagsisimula mong makita ang mundo sa bagong paraan. Ganoon din ako. Mayroon akong isang card na may layunin. Binabasa ko ito araw-araw. Wala akong ideya kung paano mangyayari yon. Ngunit nanatili akong nakatuon. Sa bawat araw na binabasa ko ang card na yon, ang imahe ay nagiging mas totoo. At habang mas totoo ito sa loob ko, mas nagsisimula itong magpakita sa labas ko. Dahil ang desisyon ay lumilikha ng enerhiya. At ang enerhiya ay gumagalaw sa lahat ng bagay. Ngayon nais kong magmungkahi ng isang bagay na maaaring mukhang simple, ngunit maaaring baguhin ang lahat kung seryosohin mo ito. Pumili ng isang layunin. Isang layunin lamang. Pumili ng isang bagay na talagang mahalaga sa iyo. Isulat ang layuning iyon ng malinaw, positibo, at sa kasalukuyang panahon. Isang bagay tulad ng, kumikita ako ng 20,000 piso bawat buwan ng madali at masaya. Ilagay ang pangungusap na ito sa isang card. At sa loob ng 30 araw, basahin ang card na ito tuwing umaga at gabi. Ngunit basahin ito ng may pakiramdam. Isara ang iyong mga mata. Isipin. I visualize ang iyong sarili na buhay ito. Sa mga detalye. Na may emosyon. Gawin itong isang ritual. Isang pangako.
At heto ang mangyayari, sa mga unang araw, ang iyong isipan ay tatanggi. Sasabihin itong wala itong saysay. Na hindi ito gumagana. Ngunit kung magpapatuloy ka, may mangyayaring pagbabago. Magsisimula kang maniwala. Magsisimula kang makakita ng mga posibilidad. Magsisimula kang mag-akit ng mga ideya, tao, daan. Hindi ito isang pagkakataon. Ito ay enerhiya na gumagalaw. Ito ay ang materialisasyon ng isang desisyon. Tandaan, walang pagbabago ng walang desisyon. Sa desisyon, magsisimulang magbago ang lahat. Hindi dahil ang mundo sa labas ay naging mas madali, kundi dahil ang iyong mundo sa loob ay naging mas malakas. At palaging mula sa loob palabas. Palagi. Sobra ka nang naghintay ng tamang oras. Ang tamang pagkakataon. Ang tamang tulak. Ngayon, oras na para lumikha ng iyong sandali. Upang gumawa ng desisyon. Dahil kapag nagdesisyon ka, susunod ang buhay. Nagsisimula ang lahat mula sa iyo. Hindi ang mundo sa labas ang nagtatakda kung magkano ang iyong kinikita, kundi ang dalas na iyong pinapalabas, ang imahe na mayroon ka sa iyong sarili, ang mga paradigma na dala mo at higit sa lahat, ang desisyon na ginagawa mo tungkol sa kung sino ka pipiliing maging mula ngayon. Kapag naintindihan mo ito ng buo, hindi ka na umaasa sa swerte, mga pagkakataon o opinyon ng iba. Ikaw na ngayon ang malay na tagalikha ng iyong sariling realidad. At kung naramdaman mong may kabuluhan ito, ang susunod na hakbang ay hindi na may iwasan. Makikita mo na ngayon sa iyong screen ang susunod na video, kung saan tataas tayo ng isa pang hakbang patungo sa iyong ebolusyon ng karunungan at kamalayan. Magsisilbing ikaw ng 1% na mas magaling kaysa ngayon. At ang 1% na yon, araw-araw, ay magbabago ng lahat. Salamat sa pagiging kasama ko. Makikita kita sa susunod na video.